Gagawa yung Chef Joyce ng Spanish bread. Ilang scoop ng 3 cups pa lang. 3 cups ng Dapat 6 to. 3 cups nito. Equivalent ng yung 3 cups nito. 1.5. 1.5 kilo? 1.5 kilo. 25 to 50 to isang cup. 250. So, ilang cups na yan? Pang-apat na ito. Pang-apat na. So, Dalawa na lang. dalawang Tapos, ilang spoon ng salt? 1 teaspoon. 1 teaspoon. Tapos, wala na. Wala. Yan. Mamaya naman. Mamaya Ito ulit. yung dry. Okay. Melted butter. Tapos yan, ilang beses na strainer, 3 times strainer. Isang itlog, pero dahil wala kaming itlog ng manok, itlog ng turkey. Pwede rin yan. Yan. Tapos ilang yeast, isang sachet ng yeast. Dried yeast at tawag dito. So, okay na yan. Okay na to. Set aside. Set aside na. Tapos, ilang ng sugar. Mag-warm tayo ng Mag-warm ng milk. Ayan. 2 cups. 2 cups of milk. Fresh milk. Siguro mas masarap pa yung kung ebab. O malasa na masyado. Iba nga dyan, naglalagay ng powder. Oo, yung powder. Wow. Okay. 2 cups of that one. 2 cups. And then, ilang cups of Warm lang natin. warm. Not so hot, not so Cold. 1 spoon of sugar. White sugar. Tayo natin mag-warm. Warm milk. Warm cup. And then, Halo-halo muna para matunaw. mekos-mekos daw muna. Yung ba yung mikos-mikos? Mekos-mekos. Mix-mix yun. Kaso hindi niya manuhan, kaya mekos-mekos. Tapos, 1 sachet of dried yeast. Ito ang dried yeast sa turkey. Mikos-mikos din. Mekos-mekos din. Tapos, wait until 10 minutes. So, 5 to 10 minutes. 5 to 10 minutes. Ayan, umakyat na yung ES niya. Ayan. Tapos, Ano ba yung makyat? Lumutang. Nag-floating. Tapos, saka mo ngayon, tapos bubbles na. pag nag-bubbles na, then saka mo lalagay yung itlog. Kailangan kasi matigas to. Kailangan kaming yun. Butter. Yan. Tapos yun na. Yung harina na. Harina na. Ay, kulang pa asukal. Isa pang spoon ng asukal. So, ibig sabihin 2 spoon of sugar. 3 spoon of sugar. 4 spoon of sugar. So, kanina 1 spoon, then 3 spoon. And then, yung dried ingredients. Dried ingredients na. Tandaan lang. Kalahati muna para pag yung ipahalo, hindi siya mahirapan talaga. Yan. Okay. Ilagay na siya Kalahati machine para mas social kami ngayon. madali. Kami ng machine para mas madali. Pero pag wala, pwede naman yung donde. Para hindi, mantika. Any, oil. Canola oil, sunflower oil. Sauce nung sa Spanish bread, butter. Tansya-tansya na lang. Butter. Tapos ito yung galeta tawag natin is breadcrumb. Ninagyan niya ng konting vanilla din para dito. Tsaka fresh milk. Tsaka brown sugar. Yan. Butter, 3 spoon of butter, 4 spoon of brown sugar, and ilan to yung galetaon? Breadcrumb, ilang spoon? 5. 5 spoon. Okay.
Sa pande coco, ano ba to, yung dried coconut, and then butter. Kung may bukayo kayo, edi Mas masarap kung may buko o bukayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 spoon of brown sugar. And mekos-mekos na lang yan, insan. Tapos na yan, ilagay na doon. Lutuin mo. Yan. Ito yung palaman sa pande coco. Gawin mo siya. Ang bango pala, ang bango na. Ano? Maano siya, After 45 minutes, ito na siya. Ganito na siya kataas. Ang sukat nito ay pang pandesal, pang pande coco, at saka Spanish bread. Ito yung sa pandesal. Ito yung cheese. Ito naman, crunch para sa Spanish bread. At saka yung ano. Tapos ito na. Yan. Hatiin na yung flour. Na, minamasa na. Naghugas siya ng kamay, ha? Hati natin sa tatlo. Tatlo kasi para sa pandesal, pande coco, tsaka ensimada. Pang ilang piraso to? 1, 2, 3, 4, 5, 12. 12. Gaganunin mo sa isa. Isa-isa na. Sa isa na siya. Kung kagaya niyan, ano, natigas siya, dyan. Ay, nadikit. Tapos konti lang pala. Konti lang. Okay. Ito yung ano niya. Okay. Kasi pag yung dinamihan mo na din, Ba, palaman. Daming palaman. Sarap niyan. Hindi tinipid sa palaman. Yan. Kasi wala naman ibang kakain, kundi kami lang. Yan, di ba? Homemade Spanish bread. Yung, ano, pagbalot ang gusto kong matuto. Pabilog lang din na ganon. I-roll mo lang. I-roll lang. Tapos sabay hilain mo. Okay. Malikit lang. Ganon. Malaki ito. Ayan na. Malaki ito. Tapos, roll mo na sa breadcrumb. Tapos yun. Yun na. Tapos, lagay na doon sa lagayan doon. Ang pang pandesal. And then, cheese. Tapos, ayan din. Ilang piraso naman yan. Ganun pala. Ganun pa rin. Siguro yan, para hindi malalaki. Malalaki yan pagka maliliit lang. So, siguro pang 16. Hindi. 5, 6, 12, 13. 13. Ito, assistant lang ako. Ayan. Ayan. Towel. Takpan ulit. Para hindi siya mahanginan. Okay. May papandesal na tayo. Pandesal. Ayan na yung cheese. Ganun pa rin. Oo. Pero hindi siya mahaba. Hindi. Siya Medyo pabilog. Oo. Okay. Ayan, may cheese na yan. Ayan. Bilog-bilog lang. Bilog lang. Breadcrumb. Kaya man din tumikit. Tapos lagay na doon. Bilog-bilogin lang. Parang sobra. Parang bilo-bilo. Lagyan ng cheese. Gawin mo 3 kaya dahil. 3. Dalawang, Kasi parang ang dami mo naman eh. yan, 3 pirasong cheese. Gananan mo lang. Sarap nito. 3 cheese. Ganyan lang. Huwag mo siya ipipi Okay. Medyo dikit siya. Ayan, okay na to. Ito na siya, ready to cook. 11 pieces. Mas okay. Tapos 13 pieces of pandesal. Rest ng 20 minutes. And then, 165 degrees. Yan. 20 to 25 minutes. 12, 13. 13 din. Magaling akong tansya. Ganun din. The same like pandesal. Pande coco. The same process ng sa pandesal. Yan. Ito.
pa ba? Mainit pa. Ang daming palaman. Ah, sarap naman na pandekoko yan. Yan. Set. And then put into the bread. Okay, brush. Yes, brush, brush. Yes, brush, brush, brush. Okay. Ito na ang Perfect. perfect. Oh. Credit to our Master Chef Joyce. Ayun. I-up next natin yung pan de coco. Alam nyo, ang kakain lang yan, kaming dalawa. Tsaka yung alaga na doon, nandoon. Ayan. Grabe. So, eto na. Yung Spanish bread. At yung pandesal. Ayan. Try natin yung pandesal. Na may cheese. Wow, perfect. Look. Alam mo? Hindi ka pa masyado natunaw. Ay, okay naman. Ito na yung finished product, ang pan de coco. At ang ganda nga naman ng pagkakagawa at pagkakaluto. At perfect na perfect. At ang Spanish bread and pandesal. So, special thanks to Joyce Hamandre for making it possible for baking.